Good day! Volleyball updates po muna tayo ngayon at hindi nyo palampasin dahil sa mga pasabog natin, especially sa parating na PBL Reinforce 2025. Giamor de Guzman at Tots Carlos sureball na maglalaro sa Reinforce para bumawi ang Creamline. Ngunit may isang player na hindi na makapaglalaro. Anong dahilan? Ating alamin. Isa sa mga national team player ng Spain magiging import din sa isang team sa PBL. Alamin natin at kilalanin siya kaya tapusin ang video. Isa sa mga social media account ng Poland Volleyball News ay nagsabing kakaunti daw ang nanonood sa venue, kaya naman hindi raw maganda mag-host ang Pilipinas sa volleyball dahil hindi ito ang first sports natin mga Pinoy. Alamin natin. Ordiales, proud na proud magrepresenta ng Pilipinas sa international. Talagang mananatili daw siyang alas players hanggang magretiro. Grabe talaga, ang bata niya pa. Update naman kay Brian Bagunas after ng laro. Siyempre laro this day sa FIVB Men's Volleyball Championship 2025 ay ating ibigay. Bella Belen, finalo na rin ng isa rin sa superstar ng Bulgarian national team player sa volleyball men's na talaga namang ikinakilig din ng ibang fans. Hindi pa nga tapos ang FIVB Men's Volleyball Championship 2025, talaga namang inaabangan agad ang paparating na VNL 2026 at 2027 dahil sa Cebu gaganapin at host ang Pilipinas. Alas Pilipinas Women's handa na tapatan ang mga champion teams o talagang malalakas na team sa buong mundo. Lahat yan ating pag-uusapan sa video ito. Kaya before that case, please naman, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa kimabanggang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta. Well, isa nga sa inaabangan ang PBL Reinforce Conference na mga ganap na ngayong October. At inaabangan din sa Creamline ang pagbabalik nito si Giamor de Guzman at Tots Carlos na kumpirmado na raw na maglalaro. Ngunit may isang player na hindi daw makapaglalaro ngayong conference na paparating. Ito nga ay si Michelle Gumabaw. Bali-balitang she is currently on her honeymoon after tying the knot last March. Ito nga ay lumabas sa ibang sources ng volleyball dito sa Pilipinas, nakalat sa social media. Wala pa namang kumpirmasyon, ngunit kung meron man at magkatotoo, malaking kawalan talaga ito si Michelle Gumabaw sa Team Creamline, lalong-lalo pa magaling siya sa opensa. Kaya pala hindi pinalaro sina Tots dahil talagang binabad itong si Michelle kanang nakaraang conference. Malaki talagang posibilidad. At syempre, kakatapos lamang ang talaga ng kasal nitong si Michelle at magpapahinga muna ata ng isang conference. Syempre kasama ang kanyang asawa. Gurbaman for the rescue naman, itong si Gia at Tots Carlos kasama ang kanilang import, sina Valdez, Gemma at ang iba pa. Kaya naman kaabang-abang ngayon ang magiging laban. Babawi kaya agad ang Creamline? Lalo-lalo pa halos lahat ng team ngayon ay lumakas talaga at need nila ng tulong sa CCS. Ganun pa man, hindi pa rin makapaglaro si Bernard Pons dahil nga sa beach volleyball commitment. Ngunit alam naman natin ang impact ni Gia at Tots sa CCS, kasamahan pa ni Bea. Kung sakali makapaglalaro na ito, kaya good luck na lamang sa Team Creamline Cool Smashers. Samantalang may latest post din ang Poland Plus Liga, isa sa mga legit sources ng volleyball doon sa bansa nila. Sa X nga at sa ibang social media account nito ang about nga sa experience nila dito sa Pilipinas. Sinasabi nga nito na hindi masyadong gaanong kalink ang mga tao sa volleyball dito dahil sa kukunti ang nanonood sa venue. Halata na mas priority pa nito ang basketball, boxing, martial arts at iba pa. Kaya naman syempre, sabi nga ng post na ito ay talaga namang nakaka-disappoint daw dahil kukunti ang nanonood sa venue at hindi masyadong priority ang volleyball. Anong sa inyo about dito guys? Samantalang isa sa mga national team player ng Spain ay makapaglalaro sa PVL na paparating. Ito ay magiging import nga sa NX-led Camilion, ang opposite spikers na nagngangalang Paula Martinez. Vela na talaga namang isa rin sa napakalakas at matangkad na players. Kaya namang kaabang-abang ang kanyang performance sa PVL na paparating, kaya good luck. Samantalang hindi pa nga tapos ang nagaganap ngayon na FIVB Men's Volleyball World Championship 2025 at pinag-uusapan
pag-usapan na agad ang paparating na Women's VNL na gaganapin sa Cebu ngayong 2026 at 2027 na paparating. Grabe ito, malaking pasabog nga ito sa Alas Pilipinas Women's at sa Pilipinas dahil nga alam naman natin na makaka-experience ang Alas Women's natin na makaharap ang malalakas na team sa buong mundo or man yung VNL, matataas na rank o challengers. Pwede makaharap nila ang Italy, Brazil, Poland, Japan, China, Turkey, United States at ibang malalakas na team pa, kaya kaabang-abang itong natiyak marami ang manonood. Lalong-lalo pa marami nag-aabang ng international game na Alas Pilipinas Women's. Well, isang pagkakataong ito na first time mag-host ng Pilipinas at mga qualified tayo maglaro dito. At kahit matalo sa prelims dahil sa 12 na teams na makakaharap nila, kahit hindi pasok sa top 8 ay possible pa rin dahil host nga ang Pilipinas na maglaro sila at makuha ang rank 8 spot. Wow! Kung ito man ay hindi mababago ang patakaran ng FIBB, kaya kaabang-abang ang laban na ito. Biruin natin dalawang magkasunod na taon na maglalaro ang Alas Women's, tiyak na aangat at lalakas sila matalo man dahil sa experience na mararanasan nila at possible dahil sa mga matututunan nila kahit talo sila ay kakatakutan sila ng Thailand at Vietnam soon. Kaya syempre bago ito maganap ay talagang i-feel muna natin at supportan ng Alas Women's paparating na SEA Games. Dahil lalo pa ngayon, lalo nang sumisikat ang volleyball sa ating bansa, kaya good luck sa lahat. After ngang i-follow ng Bulgarian player itong ngang si Bella Belen, ay talaga nang sumunod naman itong Chile's outside hitters na si Noe Aravena na talaga namang i-follow itong si Bella Belen. Jackpot na naman ang lola mo. After ni Nikolov ay itong si Aravena naman at ang pupogi. Kaya good luck na lamang sa iyo Bella Belen at deserve mo syempre i-follow na nagpupugi ang players ng World Championship Men Volleyball. Kaya naman, andito lang ang fans mo para suportahan ka. Samantalang opposite spikers or Jales ay talaga nag-post sa kanyang social media account na sinasabi niya it's an honor to be part of this history and an honor to represent our country. Grabe, alam naman nating lahat napakabata pan or Jales at sophomore pa lamang siya sa NU na lalong magpapalakas sa NU Lady Bulldogs dahil sa kanyang experience, tangkad at lakas. Tiyak isa ito sa magdadala sa Alas Pilipinas soon, lalo na pag naging veterans na ito. Kaya naman syempre, ipagpatuloy mo lamang yan or Jales at aasahan ka ng Alas Pilipinas at posible ka maging kapitan sa mga susunod na taon ng Alas Men's. Usapang kapitan naman, narito ang latest update kay Brian Bagunas Basuka na talaga nakauwi na sa kanyang bahay, tahanan, syempre kasama ang kanyang asawa. Nagre-relax at syempre maganda ang gising dahil sa suportang nata mo galing sa fans ng Volleyball Men's dahil kahit talo ay grabe talaga yung suporta ng fans. At syempre good luck natin siya dahil paparating ang bagong journey niya. Magiging import siya sa dating Panasonic na ngayon Osaka Bluetooth na napakalakas na team. Lalo magpapalakas sa kanya ito. At sana ipahiram siya ng Japan sa paparating na SEA Games sa December. Kaya good luck sa iyo, Brian Bagunas. Ay naman ang magiging schedule ngayong araw sa FIBB Men's World Championship 2025. Ngayon yung September 21, 2025. Ano-anong team maghaharap-harap? Syempre, unang maghaharap nga ang Argentina versus Italy 3:30 PM Philippine Time at Belgium versus Finland 8 PM Philippine Time. Ganun pa man ay talagang good luck sa lahat. Napakalaking sayang talaga nung Alas Pilipinas. Sana tayo ang nandito at mga kalaban ng Serbia. Ganun pa man ay talagang maganda naman nilaro ng Alas kahit talo. Kaya mubuo na lang tayo.